Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang collective action ng 5 kinasuhan ni Senator Amy tungkol sa pag-aresto kay PRRD. 2 Secretary Remulla, 2 General Marbel Entore at saka isang Ambassador Lacanilaw. Okay. Lumalabas ngayon, medyo nahihirapan sila sa pagsagot yung pag-submit ng counter affidavit. At nag-meeting muna sila. Ng meeting, napagkaisa na mag-request sila ng 10 days extension. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng UNTV tungkol sa meeting nila. Pulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa iba pang respondent sa kaso isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Remulla at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumiti ni Senator Amy Marcos mula sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nitong posibleng masampahan ng kasong kriminal at administratibo si Remulla dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Magigipagpulong si Justice Secretary Jesus. So, lumalabas, tapos na yung meeting nilang 5 at ito, mayroon na silang pahayag. Ito, sa post ng Batas PH, 20 minutes ago. Bago-bago pa, no? Pasahin ko. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. So, extension. Yung normal period data is 10 days. So, hindi nila kayang sagutin yung 10 days, kaya nagre-request sila ng another 10 days. Okay. So, basahin ko Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday, ngayon, revealed that they are planning to ask the Office of the Ombudsman for an extension in filing their counter affidavit in connection with the criminal and administrative cases filed against them for arresting and surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. In an ambush interview, Remulla also said they will invoke the sub judice rule in their counter affidavit, saying the Supreme Court had already assumed jurisdiction over the issue as there is a pending petition for habeas corpus lodged by the Duterte siblings. Ito ang sabi ng secretary. Sub judice siya Why? It is so hard to answer something that is sub judice, wala pa ngang determination ang Supreme Court sa nangyari. In criminal procedure, sub judice refers to the legal principle that bars both parties from publicly engaging in conversation about the case currently pending in court to avoid judges from pressure and influence. We just agreed that we'll just have one answer for all procedural issues, aside from the other allegations that are individual. Then we have an answer for everyone for the commonly held issues, the procedural issues. We will adopt a common answer. Yan po ang payag ng secretary. Okay. So, una, pagbibigyan ba sila ng ombudsman? Sa tingin ko, opinion ko lang ito, pwede siguro another 10 days. Why not? Sige, pagbigyan nyo. Sana mapagbigyan, para walang reklamo. Yung sub judice na sinasabi ng secretary, hindi ako abogado. Kaya lang, ang alam kong sub judice, yung sa publiko, bawal yon. Ito, pinapasubmit ka ng
ombudsman, hindi naman public yun. Kasi, document yun eh. Document, isa-submit mo. Hindi mo naman i-discuss kung yung counter, example, ako yung kinasuhan ni Senator Remy. Nag-counter affidavit ko. Tapos, isinubmit ko sa ombudsman. Tapos, sinabi ko pa sa publiko, nag-explain ako, nag-press conference ako. Yun, ang bawal, ang alam ko. Correct me if I'm wrong. Kaya lang, kung sagutin lang nila yung naisampang kaso, counter affidavit, wala, tahimik lang sila, palagay ko, hindi yun sub judice. Anyway, opinion ko lang yun. Okay. Ito, maganda yung sinabi niya na may common answer sila sa procedural. Tapos yung individual issues, kanya-kanya na silang sagot. Which is correct. Now, yung sinabi niyang under na ng Supreme Court, problema yung habeas corpus petition na naisampa sa Supreme Court, tumahimik naman. Parang wala na eh. I'm sorry I have high respect sa Supreme Court. Kailan ang tagal na nun? I don't know kung aasikasuhin pa yon ng Supreme Court. Kaya ako, personal ito, opinion ko lang, nabuhayan ako ng loob dito sa ginawa ni Senator Amy at kanyang committee. Mabilis ang action nila, complete paperwork, sinubmit sa ombudsman, pag-evaluate ng ombudsman, halos kumpleto na, yun, action kagad. Pinapasubmit ng counter affidavit. So, may nakikita akong gulong ng hustisya na gumugulong. Kasi dito, ang ombudsman parang fiscal, prosecutor. I-determine niya ngayon kung may strong basis o strong evidence. Pag determine niyang meron, o yun, ang ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, sa kriminal. Ganon ba yun? O sa graft and corruption O, I think ang ombudsman may kapangyarihan na mag-dismiss kaagad tungkol sa administratiba. Sa criminal, yun. Yung criminal aspect, yun, lalo na si General Torre, marami siyang criminal liabilities, yung pinapaliwanag noon ni na Senator Alan Peter Cayetano, yung arbitrary detention, yun. Matatamaan siya doon, kaya yun, criminal aspect yun. So, administrative naman, yung pwede silang madismiss from the service, depende sa determination ng ombudsman. Kaya, salamat sa ombudsman, salamat kay Senator Amy Marcos. Hindi kami nagkamali. Yung pamilya namin o grupo namin, isinama namin dyan si Senator Amy sa aming sample ballot. Yan, yung Duterte, nandyan Tapos, Marcos Amy, Camille Villar. We have distributed more than 6,000 itong sample ballots na ito, and ang mga kaibigan namin talagang tuwan-tuwa na nabigyan namin sila nito, and they committed, boboto sila Duterte plus 2, Villar and Marcos. Okay.